Magandang araw sa inyong lahat. Naririto tayo ngayon upang talakayin ang ika-43 kabanata ng Noli Me Tangere na pinamagatang Mga Plano. Ating tatalakayin ang mga talasalitaan, tauhan, buod, at ang kaugnayan ng kabanatang ito sa kasalukuyang panahon. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin. Ang talasalitaan na ating mababasa o makikita sa kabanatang ito ay nananangis, o ang ibig sabihin ay pagpapahayag ng lungkot o sakit sa pamamagitan ng pag-iyak, managhoy o magdalamhati, balag o gapangan ng tanim, ibinulalas o humagulgol, hampas lupa na ang ibig sabihin ay mahirap o patay gutom, kulang palad o walang swerte, nabagabag o nabalisa, namangha o nagulat, namuhay ng matiwasay o namuhay ng payapa, natubigan, nawalan ng kibo, pagkutya o paghamak o pag-alipusta, sinambit o nabanggit at danyos o pinsala. Ang mga tauhan na matatagpuan natin sa kabanatang ito ay sina Padre Damaso, Doña Victorina, Linares, Lucas at Padre Salvi. Si Padre Damaso ay isa sa mga pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Siya ay lumuha sa kanyang silid at lumabas sa balkonahe na siyang madalang niyang gawin. Ipinapakita rito na sa kabila ng kanyang pangkaraniwang tindig at pakikitungo, nagtataglay din siya ng damdamin at kakayahang maramdaman ang kalungkutan. Si Doña Victorina naman ay isang karakter na kasama ni Linares. Sinamantala nito ang nararamdamang emosyon ng padre upang ipakilala si Linares. Wala siyang direktang ginagampanan sa kabanata maliban sa pakiging kasama ni Linares. Si Linares ay isang abogado na nagpakilala kay Padre Damaso bilang inaanak ng kapatid nito. Ipinahiwatig niya ang kanyang pangangailangan ng trabaho at nagnanais na magpakasal. Nagabot rin siya ng liham kay Padre Damaso. Si Lucas naman ay isang karakter na lumapit kay Padre Salvi para humingi na aksyon sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pinahayag niya ang kanyang saloobin hinggil sa natanggap na danyos. Panghuli ay si Padre Salvi. Siya ay binanggit sa huli ng kabanata bilang isang pari na nagkaloob ng danyos kay Lucas at inutusan itong lumayas. Siya ay nabalisa noong nalaman niyang kakausapin ni Padre Damaso si Kapitan Tiago ukol sa pangangasawa. Ito naman ang buod. Halatang halata ang lubos na pag-aalala sa muka ni Padre Damaso at tuloy-tuloy itong pumasok sa silid ni Maria Clara. Nananangis ang pari at sinabi sa anak na hindi ito mamamatay. Lahat ay nagtaka sa ipinakita ni Padre Damaso. Hindi nila akalain na sa kabila ng magaspang nitong ugali ay marunong pala itong umiyak at malambot ang kalooban. Naisip nila na baka mahal na mahal talaga ng pari si Maria. Pamaya-maya ay tumindig ang pari at nagtungo ito sa silong ng balag upang managhoy. Nang maibsan ang damdamin ni Padre Damaso ay sinamantala ito ni Doña Victorina at ipinakilala si Linares. Sinabi nito na inaanak siya ni Carlicos, ang bayaw ni Damaso. Iniabot ni Linares ang sulat at dito ay nakasaad na siya ay humahanap ng mapapangasawa at trabaho. Madali na lamang na matatanggap ang binata ayon kay Padre Damaso sapagkat ito ay naging abogado sa Universidad Central at sa mapapangasawa ay iminungkahing kakausapin niya si Kapitan Tiago, bagay naman ikinalungkot ni Padre Salvi. Sinadya naman ni Lucas si Padre Salvi upang isang guni ang marapat na katarungan para sa kanyang kapatid. Umarte itong kaawa-awa at pilit na pinapatulo ang luha upang mabaghan sa kanya ang pari. Sinabi nito na binigyan lamang siya ng 500 ni Ibarra kapalit ang buhay ng kanyang kapatid. Hindi naman ikinatuwa ng pari ang kaartihan ni Lucas kung kaya't pinagtabuyan niya iyon. Walang nagawa ang oportunistang si Lucas kung hindi bumulong-bulong at napahiyang nilayasan si Padre Salvi. Maaari nating maiugnay sa kasalukuyang panahon ang pagpapakita ng emosyon ng mga kalalakihan. Marami ang nagulat na si Padre Damaso ay nagpapakita ng kahinaan o kalungkutan na ibang-iba sa pag-uugaling kanyang ipinapakita sa mga Pilipino. Dito natin makikita na sa kabila ng kanyang kalupitan, kaya niya pa ring magpakita ng pag-aalaga lalo na sa anak niyang si Maria Clara.
Maaari natin itong maihalin tulad sa kasalukuyan dahil maraming mga tao ang hindi sanay na nakikita ang mga kalalakihan na nagpapakita ng kanilang emosyon. Lagi nating tandaan na sila'y mga tao rin at nakararamdam sila ng kalungkutan. Hayaan natin ang pagpapakita ng malambot na emosyon anuman ang ating kasarian. Lahat ay nagdurusa sa isang bagay. Hayaan ang lahat na magdalamhati at malungkot. Isa pang maaaring kaugnayan ay ang pagkakaroon ng oportunidad na makakuha ng mga trabaho dahil sa mga credential. Si Linares ay naging abogado na sa Universidad Central, kung kaya't madali na lamang nahanapan siya ng trabaho dahil sa kanyang karanasan sa pagtatrabaho bilang abogado sa isang prestige na university. Maitutulad natin iyon sa kasalukuyan dahil kapag ikay may karanasan o credential na, ikay nagtrabaho o nag-aral mula sa isang kilalang institusyon o universidad, mas malaki ang pag-asa na ikay makatatanggap agad ng oportunidad na makapagtrabaho. At dito na nagtatapos ang ating talakayan ng ika-43 kabanata ng Noli Me Tangere na pinamagatang mga plano. Sana'y naunawaan ninyong husto at may aral kayong natutunan sa kabanatang ito. Hanggang sa muli, ako si Judiel Amber Marie Leal. Paalam!